Sinampahan ng reklamong pandarambong si Vice President Sara Duterte kaugnay ng 612 million pesos na confidential funds. Git ng mga nagrereklamo may modus ang bise sa anilay paglustay ng pondo. Nasa frontline ng balita ngayon si JC Cosico. Bungkos-bungkos na mga dokumento ang bit-bit ng civil society leaders na maghain sila kanina ng patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Plunder, bribery, malversation, betrayal of public trust, matitinding reklamo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Kasama sa inireklamo ang 15 pang opisyal kabilang ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez at dating DepEd spokesperson na si Michael Poa. Giit ng complainants, planado ang paggasta at pagtatago sa pondo. Ipinapakita raw ng mga ebidensya na si VP Sara ang may pakana ng maling paglustay sa confidential funds. Merong irregular transactions, unsupported disbursement vouchers, at peking acknowledgement receipts na may mga kontrobersyal na pangalang gaya ni Mary Grace Piatos. Confidential funds is also public funds. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Sabi ng mga complainant, mahalagang silipin ang bank accounts ni VP Sara para malaman kung sino ang nakinabang sa pondo. Tahimik pa ang kampo ni VP Sara, pero dati na niyang sinabing haharapin niya ang mga alegasyon sa tamang forum. Pero ayon kay Partido Demokratiko Pilipino o PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, rehashed at recycled ang mga paratang. Banat pa niya, lapdog ng Malacanang ang ombudsman. Bumabagsak daw ang kredibilidad at tiwala sa administrasyon kaya nagpapanik umano ang administrasyong Marcos, lalo't posibleng maging presidente si VP Sara. Ang Malacanang naman, dumistansya sa reklamo laban sa bise. Kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ang kaso, ang vice-presidente, depende na po yan sa mga complainants. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.